Itinakda sa March 4 ang pagtalakay ng Senate Ethics Committee sa reklamo laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa dahil sa patuloy niyang pag-absent. Ayon sa mga complainant, kung ordinaryong mga Pinoy nga, no work, no pay. Kaya dapat mas mataas ang standard sa public officials. Para bigyan ng mukha ang balita live mula sa Senado, si Mobile Journal Merimon Reyes. Merimon? Pops J, tama, malapit na nga talakayin dito sa Senado ang patuloy na pagliban ni Senator Ronald de la Rosa matapos siyang sampahan ng isang ethics complaint. Ginusto ba niya yun? Si Senator Bato, kilala ko yun eh. Atat na atat magtrabaho yun. Ito ang depensa ni Senator Amy Marcos para kay Senador Ronald de la Rosa na 4 na buwan nang hindi pumapasok sa Senado. Ang pahayag na ito ng Senadora, isinare pa ni de la Rosa sa kanyang Facebook page. Kasunod ito ng paghahain ng ethics complaint laban sa kanya ng grupong Huwag Kang Kukurap. Sa sulat para kay Senate President Tito Soto at Ethics Committee Chairman Senator J.B. Ejercito, nais ng grupong silipin ang prolonged absence ni de la Rosa mula sa kanyang mga opisyal na tungkulin sa Senado. Isang clear dereliction of duty ang naturang pag-absent at naaabuso raw ng senador ang mga pribilehiyong ipinagkatiwala sa kanya ng mga Pilipino. Dahil kung ikukumpara raw sa mga ordinaryong manggagawa, oras na hindi nakakapasok sa trabaho ay hindi sumasahod, suspendido o di kaya ay natatanggal sa posisyon. Simula Nobyembre nitong lumipas na taon, hindi na kasi pumupunta sa Senado si Senator Bato kasunod ng pagbanggit ni Ombudsman Crispin Remulla na mayroon ng arrest warrant laban sa kanya mula sa International Criminal Court. Ako, at the minimum, dapat masuspend yung sweldo at operasyon ng opisina niya. Kasi alam niyo naman po, ito ay hindi din ito ay paggastos din sa pera ng bayan na wala namang pinatatutunguhan. And sana magkaroon ng mga rules para sa mga ganitong mga pangyayari. Kasi as Prof. Shalom mentioned, mga ordinaryong mamamayan niya, no work, no pay. Dapat nga mas mataas pa yung standard natin sa mga officials. Ayon naman kay Senate Ethics Committee Chair Senator J.B. Ejercito, sa March 4 inaasahan na magkakaroon ng pagpupulong ang komite para sa adoption nito ng rules at inisyal na pagsusuri ng mga kasong nakabinbin kabilang ang pinakabagong ethics complaint na laban naman kay Senator Bato de la Rosa. Pops J, dagdag pa ni Senator J.B. Ejercito, pinayagan daw sila ni Senate President Tito Soto na gamitan ng isang conference room para sa kanilang executive session next week. Punuan daw kasi ngayon, o punuan rather, ang mga committee rooms. Pops J. Merimon, balikan natin. Kailan pa huling nagpakita dyan sa Senado si Senator de la Rosa? Pops J, late October kasi ito na yung mag-adjourn na muna ang session for the undas break ng November ang Senado. Kaya yun yung mga huli-huli na nakita natin sa Senator Bato de la Rosa na nagpa-participate sa mga committee hearings, na involved siya or member siya ng committee, even sa mga plenary sessions. Pero after ng undas break, nung bumalik na ulit yung session dito, doon na nagsimula na hindi na nagpapakita si Senator Bato sa Senado. And during that time kasi, noong November, doon na nabanggit ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na meron na raw arrest warrant mula sa International Criminal Court laban sa kanya. And ever since hanggang ngayon, hindi natin siya nakahagila, pero yung kanyang opisina at yung mga staff, tuloy-tuloy naman daw ang operations. Pops J. Merimon, hanggang ngayon wala pa rin siyang paramdam kung kailan siya magbabalik. Wala pa, Pops J, wala. Either yung mga post niya kasi tulad nung huling nakita natin, nire-share niya yung copy ng video ng naging comment ni Senator Amy Marcos tungkol sa case niya na naaawa daw si Senator Amy kay Senator de la Rosa na kung siya raw atat daw na magtrabaho ito at yung kasiguraduhan daw na magkakaroon siya ng proteksyon kaya baka yun yung reason kaya may reservations daw si Senator Bato sa pagpasok physically dito sa Senado. Yun pa lang yung mga huling nakikita nating posts from the Senator. Pero bukod dyan, yung kanyang asawa or other mga kakilala, nagkakaroon din ng circulating photos here and there pero hindi pa nakukumpirma kung latest ba yung mga picture na yun o kung reposted lang ba siya, pero ang sigurado, dito sa Senado, hindi pa natin nakahagilap ang Senador. Pops J. Merimon, maliban ba doon sa ethics complaint kay Bato, ano pa ang tatalakayin sa March 4 ng Ethics Committee? Pops J, super kasi parang si Senator Bato ang pang-anim na mayroong ethics complaint or pang-anim na ethics complaint na nakabinbin sa Senate Ethics Committee. Ang sabi dito ni Ethics Committee Chair Senator J.B. Ejercito, executive session kasi to yung gagawin nila sa March 4. So ang aasikasuhin nila, adoption ng rules at yung pagsuri na sa mga complaints na nakabinbin sa kanila.
Dito, pwede nilang tignan kung ang mangyayari ba is first come, first serve o yung huling nasabi ni Senator JV na titignan nila yung ipaprioritize sila dito. Pero ang sinasabi niya naman na pagka yung ethics complaint ay yung laban sa kanya, mag-i-inhibit daw siya dito at ang pinaka magtatalakay naman yan yung ilang mga miyembro pa ng ethics committee. Pops J. Merimon, natanong ba kung anong posibleng mangyari kay Senator Bato sakaling hindi pa rin ito magpakita sa mga susunod na linggo? Pops J, yung tungkol sa Ethics Committee, hindi pa nagbibigay ng ibang detalye si Senator J.V. Ejercito. Pero ang huling nasabi naman ni Senate President Tito Soto nitong Monday, kasi tinanong namin siya ng media kung ano nga pinapag-usapan nila sa All Senators Caucus, kung nabanggit ba yung sitwasyon ni Senator Bongo, ni Senator Bato de la Rosa na mentioned as co-perpetrators ng ICC. Sabi ni SP Soto, so far hindi naman daw masyadong napag-usapan ng malaliman yung kaso nitong dalawang senador. Yung kay Senator Bato raw, medyo na-bring up daw yung tungkol nga doon sa kinukol ng ilan na no work, no pay policy or scheme. Kaya ngayon, ito yung titingnan natin sa magiging direksyon ng Ethics Committee if based doon sa prayer ng grupong wag kang kukurap, magkakaroon na ng legalities talaga o may mabubuo na silang guidelines para sa continued absence dito sa Senado. Pops J. Merimon, may tugon ba ang mga senador sa pagdawit sa ilang mambabatas na umano'y hinatiran ng mali-maletang kickback ayon sa ilang umano'y ex-Marines? Pops J, si Senator Amy Marcos nag-file nga siya ng resolution kahapon dito sa Senado na hinihimok niya na imbestigahan daw ito, silipin din daw ito. Pero ang nasabi ni Blue Ribbon Committee Chair Senator Ping Lacson, magkakaroon na rin siya actually ng preliminary checks or investigation, lalong-lalo na tungkol sa identity rin nitong 18 na sinasabing ex-Marines or ex-men in uniform. Nakikipag-coordinate na rin siya si Senator Ping sa Philippine Navy, sa Marine, para masiguro lang din na legit or authentic itong nagiging allegations o yung identity mismo ng nagbabato ng alegasyon. Bukod dyan, ang tinitingnan din dito ni Senator Ping is yung timeliness, yung accuracy nung datos, yung bilang daw ng pera allegedly na binigay ng mga kickback sa ilang mga public figures or mga personalidad. Pero ang sinasabi naman ni Blue Ribbon Vice Chair Senator Erwin Tulfo, nakikita niya raw na itong mga nagsasalita mukhang baseless yung allegations. Kumbaga, nandyan sila para lang magkaroon ng kaunting kaguluhan pa or pagkalito doon sa naratibo. Pero for now, for the Blue Ribbon Committee, ang isa sa hinihintay pa rin natin ay yung Blue Ribbon Committee report na isasalang sa plenary floor. Pops J. Maraming salamat, Mobile Journal Merimon Reyes.